Alam niyo, dati itong si Erwin Tulfo, matalino to eh. Naiintindihan niya yung mga galawan sa kalsada. Kung tawagin nga street smart, di ba? Kasi naging reporter po ito, sumasama siya sa mga operation po ng mga pulis. So, mas naiintindihan niya kung paano po gumagalaw yung mga ah, agent, di ba? Yung mga naga-undercover. So, alam naman natin kapag ikaw ay isang undercover, confidential po yung pagkakakilanlan, 'di ba? Hindi ka pwedeng magbigay ng yung tunay na pangalan, address o kahit na anong impormasyon na magtuturo sa iyo. Pero dito si Senator Erwin Tulfo parang nagmumukhang tanga o talagang pinipili niya magpakatanga para lang hanapin or makita lang yung butas para sabihing guilty si Vice President Sara Duterte sa pagwaldas daw po ng pera gamit po ang confidential funds ng OVP at ng DepEd. So ito, panoorin po natin itong ginawang pag-cross-examine ni Senator Erwin Tulfo at siya po ay napahiya dito sa SDO ni Madam Vice President Inday Sara dahil hindi niya po ito napaamin tungkol nga po rito sa pagbibigay po ng mga screen name or ng mga alias na ginamit sa confidential funds po ni BP Sara. So ito panoorin po natin. Pero syempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwede makalambing po ng konti sa inyo. Pakipindot naman po muna yung subscribe or yung follow button or at the same time, pa-like and share na rin po ng video. Wala naman pong bahay dyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoong mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record ng toong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit hindi po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Series. Ito na po siguro yung pinakatangang narinig kong tanong mula sa isang iniisip po natin na matalinong tao dahil nga street smart itong si Senator Erwin Tulfo. Alam mong confidential yung mga pinaggamitan ng confidential funds, di ba? Confidential yung mga tao. For sure, siyempre hindi ibibigay yung mga tunay na pangalan yan. Siyempre, alam naman natin, tunay na tao po yung pinagbigyan ng pera, pero may mga screen name na ginamit. Ito yung magandang example na lang para wala na pong pagtatalunan. Kapag ang PNP po or yung AFP nagbigay ng rewards, pinapakita naman po yan sa media, di ba? May nakita ba kayong naka-broadcast yung mga muka ng mga binigyan ng rewards ng PNP or ng AFP? Di ba hindi? Lahat nga naka-cover eh. Hindi nga sinabi ko ano mga pangalan ng mga binigyan nila ng pera. So same thing dito eh. Kaya nga nakakatawang isipin na manggagaling kay Senator Erwin Tulfo yung tanong na bakit daw hindi tinanong ni Gina Acosta o hindi man daw siya rito nag-react regarding dun sa mga apelyido na alam naman niya, common sense, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, na hindi totoong tao. Bakit daw ganito? Bakit ganyan? Di ba parang common sense? Ibalik natin yung tanong ni Senator Erwin Tulfo. Idol, common sense naman. Confidential nga po yung paggagamitan ng confidential funds. Bakit mo kailangang malaman kung sino yung pagbibigay ng confidential funds na yun? Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So sa
So dito napahiya pa rito si Erwin Tulfo. Gawa nga ng siyempre kung pagsusundan mo nga naman yung joint circular, wala naman nakasulat talaga doon na kailangan yung tunay na pangalan ng nag-receive ng rewards galing yung confidential funds ang ilalagay doon. Kaya nga tinatanggap yung acknowledgement receipt. Hindi siya official pero ino-honor yung acknowledgement receipt. Common sense, Idol Erwin. Sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa joint memorandum circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel Lachica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil Di ba nabanggit na rin yan ni Attorney Rowena Guanzon na dating COA Commissioner. Inilalagay lang daw yan sa isang sealed envelope. At doon ilalagay lahat ng dokumento, mga reimbursement, at yun po yung ipapasa sa COA. Hindi po pwedeng buksan yun kasi nga confidential yun. So, dito, parang pinipilit nila kailangan malaman kung ano yung laman ng mga confidential documents. Bakit kailangan malaman? Confidential nga yun. Subukan yung hingiin dito kay Bongbong Marcos yung pinaggamitan ng kanyang confidential funds. Sa tingin nyo ba, ibibigay yan ni Bongbong Marcos? Kahit wala nang pinaggamitan niya si Bongbong Marcos, maggawa lang yan ng mga pirma-pirma kung sino-sino. I-acknowledge yan ng COA. So, same thing dito kay BP Sara. Since alam naman natin, for sure, merong dalawang mag-agree or disagree dito na siyempre, kung ikaw ay isang Duterte supporter, siyempre sasabihin mo, may pinaggamitan si BP Sara at totoo yung kanya mga isinabmit dahil nga meron namang resibong pwedeng tingnan tulad ngayon nangyayari sa Davao ngayon. Ngayon, siyempre, kung ikaw ay isang Duterte haters, siyempre, ang utak mo, sasabihin mo, yan, nilustay ni BP Sara at talagang ibinulusta gamit, kumbaga, ginamit sa korupsyon yung budget na yan. Kaya nagkaroon ng mga ill-gotten wealth itong si BP Sara. So, pero siyempre, since confidential yan, yung pinaggamitan ng pondo na yan, wala talaga makakaalam, kundi yung national security lang, yung COA, yan po talagang hindi yan basta-basta binubusan dahil nga confidential. Kaya ang hirap dito sa mga nag-aakusa sa mga senator judges na alam naman natin na bias dito sa impeachment na gustong ma-convict si BP Sara, kailangan nilang magpakatanga para lang masabi na talagang ginamit yung confidential funds sa hindi maganda dahil nga yung mga ginamit na pangalan puro mga alias. dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po. designate ni Ma'am BP Yes. Sara na security Kaya- officer, Your Honor. Kaya nga po. Pero alam nyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lachiga na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Lachica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na
na binigay niya sa akin, nagtugma po ang mga amount, Your Honor. At saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, presiding officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Basta po, binigyan po Eh ako. po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Mereges Piatos, Pagong Pusa, normal yon. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Chica, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Na Kasi- bahagi ng confidential yon. Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So, pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. Yan yung hindi nila maintindihan dun sa paggamit ng confidential funds. Kasi ang pinaka mag-approve or disapprove lang naman yan is taga-COA. So, kaya nga 'di ba sabi nila, pwede pang i-appeal, pwede pa yan, hindi pa yan kumbaga i-justify pa nila yan, doon na lang nila kumbaga sa pag ginuhuli 'di ba ng mga enforcer, 'di ba? Doon mala i-contest sa opisina. So, kino-contest ngayon ng OBP at BP Sara yung kanilang mga isinabmit kapag yan ay binigyan ng AOM o binigyan ng notice of disallowance. Lahat naman yan hindi pa pinali. Lahat naman yan is subject for approval, subject for appeal. Napakaraming pang legal remedies ang kailangan para masabing mali ang pinaggamitan ng confidential funds si BP Sara. So dito, kitang-kita po na itong si Senator Erwin Tulfo, walang kumbaga, hindi niya po nagiba rito si Gina Acosta. Unlike doon sa House of Representatives, kung titingnan nyo, di ba? Dito nakakasagot siya, na-explain niya. Kahit na medyo hirap yung pagtatagalog, pag-i-English niya, na-explain niya. Unlike doon sa House of Representatives, yes or no. Kaya nga dito mas napapahiya ngayon dito yung ginawa nito nila Jerby Luistro sa kanilang pag-iimbestiga doon sa HOR. Dahil dito mas naipapaliwanag, mas nakikita rito kung paano ba talaga nagamit yung confidential fund si BP Sara. So hanggang dito lang po muna. Maraming Ay, by the way, sa palagay po ba ninyo, kayo ba, kontento na ba kayo sa sagot ni Gina Acosta tungkol sa tinatanong ni Senator Erwin Tulfo? Bakit mga alias or bakit ba o kumbaga totoong tao ba yung mga tumanggap ng pera galing sa confidential funds gamit ang mga alias? So, paki-comment down below po kung naniniwala po kayo na tama po yung paggamit ng confidential funds. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.